itong mga ipokritong mga DDS na nagsasabing nasa krisis na tayo, may gera na sa Middle East, ang taas-taas ng diesel at gasolina, pero puro impeachment pa rin at pamumulitika ang inyong inaasikaso. Look who's talking. May krisis na nga, may gera na nga, ang taas na nga ng crudo, pero puro fake news pa rin ang inaatupag dito mga DDS, puro paninira, puro pambabatikos, wala namang ambag para masolusyonan ang krisis na ating pinagdadaanan. Dito naman tayo kay Kiko Barsaga. Balik tayo sa krisis sa langis. Sabi niya, may kasalanan ang pamahalaan sa krisis sa langis. Kapag hinayaan mong umiral ang kasakiman at korupsyon sa panahon ng kapayapaan, iniiwan mong mahina ang bansa sa panahon ng digmaan. Ang galing talaga ni Kiko Barsaga. Ito ang example ng mga DDS na puro koda. At lahat ng nangyayari sa bansa, kailangan nilang isisi kay President Bongbong Marcos. Unfortunately, sa dinami-dami na mga isyong binabato nila kay President Bongbong Marcos, matatag pa rin po si PBBM. At hanggang matapos po ang kanyang termino, hindi ninyo mapapabagsak si President Bongbong Marcos. Dahil nag-iisip na po ang taong bayan. Ano ang kinalaman ni President Bongbong Marcos sa pagtaas ng gasolina? Meron pong krisis, may digmaan sa Middle East. Pwede bang ang buong mundo nagtaasan ng gasolina? Ang Pilipinas hindi. Isip muna, Kiko Barsaga, hindi yung puro fake news. Sabi tuloy ni Mitch de la Peña, na sobrahan sa kabobohan itong si Kiko Barsaga, pamahalaan daw ang may kasalanan. Lahat pala ng naaapektuhan ng krisis sa langis sa ibang bansa, pamahalaan din nila ang may kasalanan. Imbis yung mga nag-aaway na bansa, mahina daw ang bansa. Bakit kailan ba kayo tumulong sa bansa para lumakas? Puro kayo batikos at kontra sa ginagawa ng gobyerno. Mas marami pa kayong reklamo kaysa sa trabaho. Hawa-hawa na kayo mula sa Vice President, Senador, hanggang Congressman ng mga DDS. Puro walang nagawa para sa bansa. Puro lang reklamo ang alam. Totoo yan, Mitch de la Peña. Basta DDS ka, kahit na ikaw ay senador, kahit na ikaw ay vice president, wala kang ibang makikita kundi ang negative. Na sila din naman ang nagpakalat ng intriga ng mga negative issues na to. Wala naman silang ambag, wala naman silang naitulong. Maiingay lang sila masyado. Tulad ni Kiko Barsaga. Ito pa ang isa, si Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando. Sabi niya, Mr. President, gising na! Lumabas na kayo sa sarili nyong mundo. Nasa krisis na po tayo. O kita nyo, itong mga DDS talaga, hindi pa kayo nagbabasa ng dyaryo, hindi pa kayo nakikinig ng balita, or kahit na alam nyong kumikilos ang ating gobyerno, hindi nyo nakikita kasi ang nakikita nyo lang ay puro pangbabatikos. Ang gusto nyo lang mangyari, pabagsakin si President Bongbong Marcos. But again, sad to say, hindi po kayo nagtatagumpay dahil mas kokonti lang po ang utak talangka sa atin. At marami po dyan, mga DDS. Isa ka na doon, Elijah San Fernando. Matagal na pong gising si President Bongbong Marcos. Hindi na lang kayo pinapansin dahil ang tuon ni PBBM ay doon sa ating mga kababayan sa ibang bansa. At kung paano ma-maintain ang presyo ng bilihin at ng gasolina na wala siyang magagawa. Totoo lang po yan. Ang dami pong nagme-message sa akin na ating mga kababayan galing sa iba't ibang parte ng mundo. At isa sa sinasabi nila, sa gitna ng krisis na pinagdadaanan ng kanilang bansa, wala kang maririnig na may ayuda ang kanilang gobyerno. Pero wala kang maririnig na reklamo sa kanilang mga citizens. Bakit? Dahil naiintindihan nila ang sitwasyon. Hindi tulad dito sa atin. Well, actually, tayo naiintindihan natin. Itong mga DDS lang ang kunwari, hindi nila naiintindihan. Kailangan wasakin nila ang gobyerno natin. Imbis na makipagtulungan sila, na siyang dapat natin ginagawa sa sitwasyon na to, ang ginagawa pa nila ay dapat nilang guluhin lalo, sirain lalo ang ating gobyerno. Sabi sa kanya ni Russell Perilla, ikaw ang maggising at gisingin mo din ang mga kaalyado mo, mga DDS congressman at senador at ang vice president mo. Sa nangyayaring krisis, napauwi na ni BBM ang mga OFW na gustong umuwi. May subsidy ang administrasyon na 5,000 sa mga drivers. Kayo ang lumabas dyan. Ano ang naitulong nyo? Puro lang kayo puna at batikos. Anong ambag nyo bilang public servant? Puro salita lang. Sino ngayon ang tulog sa nangyayari? Yung presidente, gawa muna bago salita. Or kayong puro salita lang sa nangyayaring krisis sa bansa.
tatakbo yan ng mga DDS. Wala na po tayong magagawa doon. Akala mo may mga ambag, akala mo may mga naitulong, or akala mo meron silang na-suggest man lang na solusyon para maibsan itong krisis sa pinagdadaanan natin. Wala. Puro lang sila reklamo, puro lang sila batikos. Wala naman silang ginagawa. Mga public servants yan, ha? Ano ba ang Pilipinas? Isa lang ba ang public servant natin? Ang presidente lang ba? Hindi ba dapat lahat ng public servants kumikilos, tigilan yung pambabatikos, gumawa muna, makibahagi sa solusyon, hindi yung kayo pa ang nagiging problema. At tulad nga sa ibang episodes natin, hindi po nawawala ang pangalan ni Rowena Guanzon. Dahil tatakbo po yan ng senador Kaya kailangan niya mag-ingay na mag-ingay. Kailangan ipakita niya sa taong bayan na kasing talino siya or mas matalino pa siya kay Yumaong Miriam Defensor Santiago. At kailangan patuloy siyang mang-insulto at mangliit ng tao ng kanyang kapwa. Dahil siyempre nga, kapag kayo ay walang Rolex at kayo ay hindi naka-Gucci, tatapakan lang po kayo ng isang attorney Rowena Guanzon. Tulad ng ginagawa niyang pagtapak sa ating Pangulo. Sabi niya, Ining, search mo, is President Bongbong Marcos a college graduate? Yung sinasabihan mong hindi college graduate Rowena Guanzon ay ang presidente ng Pilipinas. Ikaw, madami kang naabot academically, professionally, matalino ka, mahusay ka sa lahat ng bagay. Ikaw ang hulog ng langit para masolusyonan lahat ng problema sa Pilipinas. Nasaan ka? Tapos ang lakas ng loob mong tumakbong senador? Hindi uubra yung ginagawa mong panlalait ng kapwa mo para lang mapansin ng taong bayan. At napapansin ka nga, alam ang ugali mo, nagkataon karamihan sa mga Pilipino, walang Gucci, walang Rolex. So, paano ka mananalo sa 2028 kung tatakbo ka mang senador? Pero yung instruction niya sa inyo, i-research niyo daw kung nakatapos si Bongbong Marcos ng college. Sabi sa kanya ni Dadan Hipolito, Ining, search mo kung may nagawa si Sara Duterte. Baka pati Google magmura at sabihin sa'yo na alam mo na ngang walang nagawa si Sara Duterte. Search mo pa. Tama nga. Hindi na kailangan i-search pa sa Google kung ano ang nagawa ni Sara Duterte dahil wala naman po tayong nakikitang ginagawa niya. And that is for a fact. Dahil ngayon pa lang, namumuliti ka na, naghahanda na para sa 2028 presidential elections. Tapos sasabihin ni Amy Marcos, may krisis na tayo, pero pamumuliti ka pa ang inaatupag natin. Diyan nyo nakikita kung sino po ang mga ipokrito natin, mga public servants. Kung public servant nga ba silang matatawag o Duterte servant. Dito po sa statement ni Representative Kiko Barsaga, sabi niya, President Sara Duterte is the only solution to the massive corruption in our government today. So again, gusto na naman nilang mag-credit grabbing. Gustong sabihin ni Barsaga na si Sara Duterte ang solusyon sa massive corruption sa ating gobyerno, na si Bongbong Marcos ang nagsiwalat. Pero siyempre, gusto nilang agawin ang kredito ibigay kay Sara Duterte na wala namang ginagawa ngayon dahil lang sabi niya sa 2028 pa daw kapag siya ay nanalo, tapos ang korupsyon sa ating bansa. Bakit hindi pa ngayon tumulong? Yun na naman ang gagawin nilang campaign promise na ipakukulong lahat ng sangkot sa korupsyon na to. Dapat unahin ni Sara Duterte yung sarili niya at yung kanyang mga kaalyado. Sagot sa kanya ni Jason Lacorte, anong President Sara? Hindi pa eleksyon, naging presidente na sa inyo? Advance na kayo, meow, meow, meow. Siya ang solusyon. Isa din siya sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Paano niya maayos ang mga nakawan sa gobyerno kung siya din ay isang corrupt official? Kung mawawala si Sara Duterte sa gobyerno, maaaring mabawasan ang mga korap sa gobyerno. Yan ang solusyon. At dahil ayaw humarap ni Sara Duterte sa impeachment para linisin ang pangalan niya, sabi ko sa inyo, hindi mabubura sa isipan ng mas nakararaming Pilipino na si Sara Duterte ay corrupt. Pag-usapan naman natin si Harry Roque. Kung nabalitaan nyo, siya po ay dinimanda ng mga taga-Bataan. Ito po ay may kinalaman sa land grabbing na unang binalita ni Pebbles Talaquera. Sabi po dito sa balita, 17 magsasaka sa Bataan naghain ng reklamong land grabbing versus Harry Roque na matinding pinabulaanan ni Harry Roque. Pero ang magiging solusyon dyan, Harry Roque, umuwi ka dito at sagutin. Ang mangyayari dyan na lagi mong ginagawa, diyan ka dakdak ng dakdak, ayaw mo naman umuwi.
para linisin ang pangalan nyo. Sa bagay, pare-pareho naman kayo nila Sara Duterte. Gagawa ng multo, gagawa ng anomalya, pero kapag singilan na, tatakbo, tatakasan ang pananagutan. Sabi ni Melinda Damonos, ngayon mo sabihin na pinupolitika ka, Harry Roque. Mga taga-Bataan na magsasaka ang nagkaso sa'yo. Puro ka intriga at batikos sa administration ni Marcos. Kagagawan mo din lahat kung bakit nagkaganyan sitwasyon mo. Dami mong naloko sa Bataan at isama mo pa ang Pogo. May kaso ka ding human trafficking. Kasalanan mo, tapos kay Marcos mo isisisi ang nangyayari sa'yo. Alam mo, Melinda Damonos, yan po talaga ang style ng DDS. Gagawa sila ng mga kaso, tapos isisisi nila kay President Bongbong Marcos ang nangyayari sa kanila. Classic example, yung nangyari kay Digong. Ang daming napatay sa EJK, idinimanda siya sa ICC, at nung idinimanda siya, wala pa sa posisyon si President Bongbong Marcos. Ngayon siya ay hinuli at dumadaan sa proseso sa ICC, kay President Bongbong Marcos sila sinisisi. So what else is new? Mga duwag kasi yung mga yan. Gagawa-gawa ng multo na sila din ang matatakot. Dito naman tayo kay Chavit Singson. Nung sinabi niya na siya na nagnakaw, siya pa hero pertaining to President Bongbong Marcos. Na si Bongbong na daw ang nagnakaw, siya pa ang lumalabas na hero. Teka muna, Manong Chavit. May napatunayan ba kayo na nagnakaw si President Bongbong Marcos? Nasaan ang resibo? Hindi na po pwede yung puro na lang kayo batikos, puro na lang kayo akusa. Maglabas kayo ng resibo. Maglabas kayo ng ebidensya. Dahil hanggat wala kayong nailalabas na ebidensya, talagang lalabas na hero si President Bongbong Marcos. Hindi tulad ng ginagawa niyong hero, sabi nga ni Robin Padilla, bayani na daw si Digong. May mga ebidensya ng EJK. Yan ba ang sasabing hero? At least yung kay Digong, may mga ebidensya, may mga resibo na siya ay pumatay. Itong kay Bongbong Marcos, nasaan ang resibo ninyo na siya ay nagnakaw? Ilabas mo, Chavit Singson. Sabi tuloy ni Michelle Mercado, puro kayo magnanakaw si Marcos. Si Marcos ang mastermind, mga ipokrito. Puro kayo turo na magnanakaw si ganito, si ganyan. Dapat ebidensya muna ang nilalabas nyo. Hindi yung puro pagbibintang at pagtuturo na wala namang ebidensya. Kung sino pa yung mga nagtuturo na magnanakaw si Marcos, sila pa yun may mga kasong plunder. Ang galing, di ba? Pa-victim si Chavit, kinasuhan ka ng plunder at land grabber ng mga kababayan mo sa Ilocos Sur. Dahil nga gusto nilang pagtakpan yung kanilang mga kasalanan, kailangan nilang ibato kay President Bongbong Marcos na lahat ng kasalanan, pati mga nangyayari sa kanilang mga kamalasan, yung nabubuko yung kanilang mga ginawang mga anomalya, kailangan isisi nila kay President Bongbong Marcos. Kasalanan mo yan, Bongbong Marcos, kaya ako ay dinimanda ng land grabbing, kaya ako ay dinimanda ng plunder. Kasalanan mo yan. Kung hindi ikaw ang presidente, kung si Sara Duterte ang presidente, walang magkakaso sa akin. Walang maglalakas loob na kasuhan ako dahil ako ay nakakabit kay Sara Duterte. Sorry na lang kayo. Si Bongbong Marcos ang presidente. At hanggat wala kayong nilalabas na resibo na siya ang nagnakaw, kayo ang dapat magpatunay, Chavit Singson, na wala kang kinalaman dun sa plunder case mo. Okay? Dito tayo kay Attorney Regal Oliva. Yan, na $1 equals 60.10 pesos. Tapos impeachment pa din ang nasa utak ng Kongreso. Gago lang na sinabi ko dati na akala ko matalino tong si Oliva eh. Nung una ko siyang napanood ba, ang galing magsalita. Yung pala, gumagamit ng magagandang salita para nga isipin ng mga simpleng mamamayan tulad ko na wow, ang talino ni Oliva. Pero sabi ko nga sa inyo, once na madikit ka sa mga Duterte, kahit na anong talino mo, nalulusaw ang iyong utak at ikaw ay nagiging bobo. Gago pala, hindi kaya ikaw yon, Oliva? Sagot sa kanya ni Jasper Ponce. So ang ibig mong sabihin na okay lang may mga opisyal tayo, mga magnanakaw, at huwag magpaliwanag dahil sa dolyar at peso? Anong connect ng piso sa mga opisyal nating mga magnanakaw? Kung baga, may ebidensya na may corrupt sa opisyal ng gobyerno. Ang gagawin, huwag hulihin dahil mababa ang peso o mataas ang dolyar. Lahat na lang i-connect ninyo. Parang sinabi nyo na din na may tumaing aso kaya bawal ang impeachment. Di ba? Anong connect? Kita nyo, matatalino po ang mga Pilipino. Akala ng mga DDS dito, lalo na yung mga attorney puno, na dahil sa mga mabulaklak na mga pangungusap, ay madadala nila tayo para paniwalaan sila.
Hindi na po ganun. Mga DDS na lang, yung mga supporters ninyo, mga madaling mauto ang maniniwala sa inyo. So kay Oliva, sayang ka. Isa pang DDS na masyadong paepal, itong si Cathy Binag. Sabi niya, budol ang ayuda, nagmumukha tayong pulubi na tila nanlilimos sa gobyerno. Akala mo naman, super talino itong si Cathy Binag. Ano ba ang naiambag mo, Cathy Binag? Maliban sa paninira sa gobyerno ito. Uy, teka muna, nasaan na yung USB? Kailan mo talaga ilalabas yan? So, palabas lang yung kunyari ilalabas mo yan. Nung nag-file kayo ng impeachment laban kay President Bongbong Marcos, hindi natuloy. Nabuko kagad kayo. So, wala na naman yung USB. Itatago mo na naman sa baol at ilalabas mo kunwari kapag may bagong issue. At ginaya mo lang yung statement ni Ivy Marcos na puro ayuda lang ang binibigay ng gobyerno. Sagot tuloy sa'yo ni Jasmine Luistro, budol pa sa'yo ang ayuda? So, budol din pala ang ayuda ng puon mong Duterte noong panahon niya. Ikaw pa yung nagmumukhang pulubi na imbis kami mga ordinaryong Pilipino. Pag walang ginawa ang gobyerno, sasabihin nyo, walang kwenta ang gobyerno. Ngayon na may kahit paano maliit na tulong ang gobyerno, budol pa sa inyo. Yan po yung sinasabing, damn if you do, damn if you don't. Dahil yan po talaga ang tatak DDS. Kapag wala pang ginagawa ang gobyerno, magrereklamo kayo. Kapag may ginagawa ang gobyerno, magrereklamo pa rin kayo. Saan lulugar ang gobyerno natin? Buti na lang, hindi pala patol si President Bongbong Marcos dahil alam niya na puro nonsense lang ang mga kuda ninyo. And it will be a waste of time para patulan kayo. Ito pang isang senador na to, na impeachment pa rin ang kanyang ginigiit sa gitna ng krisis natin. Sabi ni Senator Robin Padilla, may impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino. God help us. Kita nyo, pare-pareho ng naratibo itong mga to. Kay Guanzon, kay Tequilla, kay Padilla, kay Amy Marcos, at sa lahat ng DDS. Nasa gitna na tayo ng krisis, impeachment pa rin ni Sara Duterte ang pinag-uusapan at pinagkakaguluhan. Kayo lang kasi nagkakagulo. Akala nyo kasi sa kakasalita nyo niyan, sa kakalabas din ng statement na kunyari kayo ay may concern sa nangyayaring digmaan sa gitnang silangan at sa pagtaas ng gasolina, samantalang nakikita namin. Kaya kayo naglalabas ng ganyang mga statement ay dahil gusto ninyong kalimutan ng taong bayan ang impeachment ni Sara Duterte. Gusto niyo lang isalba, isave si Sara Duterte. Sa pagkakataong ito, too late na hero na kayong lahat. Kung nagawa nyo last year na harangin ang impeachment ni Sara Duterte, not this time. At kung sakaling matuloy sa Senado ito, i-acquit man siya ng mga Duterte senators. At kung sakaling iakyat na naman nila sa Supreme Court yan at harangin na naman ng Supreme Court ito, hindi na po maaalis sa isipan ng taong bayan that Sara Duterte is guilty as hell. Sa bagay, sabi naman niya siya yung presidente ng impyerno. So, maging guilty as hell man siya, okay lang. Dahil siya naman ang presidente doon. Sabi ni Karen Muñoz, anong gusto nyo? Dahil lang mataas ang gasolina, kailangan nating huminto, bawal mag-hearing, at bawal ding magpaliwanag ang magnanakaw na opisyal ng gobyerno? Bakit pag tinigil ba ang impeachment ni Sara Duterte, gaganda ba ang buhay ng mga Pilipino? O nakita nyo, Senator Robin Padilla, hindi nyo na po mauuto ang taong bayan. Well, okay, ang mga DDS mauuto ninyo, but not the rest of the Filipino. The majority of the Filipinos na gustong harapin ni Sara Duterte ang impeachment niya. Kung mapatunayan niyang wala siyang kasalanan, so be it. Lilinis ang pangalan niya at mas dadami pa ang boboto sa kanya sa 2020. Pero sa ginagawa niyang pag-iwas sa impeachment, lalo lang pong nasisira ang kredibilidad niya at lalo naniniwala ang majority ng Pilipino na guilty si Sara Duterte.